Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Kami naman nga po ni Papa yung sabay nag-almusal. At tapos na rin po pala kaming dalawa na naligo. May pasok pa rin po kasi si Papa. Pero bago nga po kumain si Papa, mga kalobs, ay nag-igib nga lang po muna siya ng isang balding tubig. Konti na nga lang po kasi yung natira sa naipon naming tubig kagabi. Habang si Kuya naman ay tapos na nga din po siyang kumain at siya na nga din po yung susunod na maligo. Nakapagbihis na rin po pala ako dyan mga kalobs, pero hindi pa nga po ako nakakapagsuklay. Pagkatapos po palang kumain ni Papa ay nagbihis na rin po pala siya ng uniform niya. Tapos eto at nagsusuot na nga din po siya ng sweater. At nagpaalam na rin po pala ako kay Papa mga kalobs dahil aalis na nga din po siya. Ako naman ay ready na nga din po ako. Eto nga at sinusuot ko na nga lang din po yung bag ko. Pagkalabas ko po pala ng bahay mga kalobs ay nakita ko nga po si Nanang na binubuhat yung mesa. Kaya lumapit nga po ako sa kanya at nagmano. Itatabi lang naman po ni Nanang dito yung lamesa. Nagpaalam na nga din po ako sa kanya dahil papasok na nga din po ako. Hindi ko na rin po pala hihintayin yung pinsan ko dahil si mama niya na nga lang po yung maghahatid sa kanya. Kaya eto at papatawirin na nga din po ako ni mama. Ayan nga po si Papa at palabas na nga din po siya, oh. Pero hindi na nga po ako sasabay sa kanya, baka po kasi ay malate lang din po siya. Kapag po kasi isasabay pa po ako ni Papa ay itatawid niya pa nga daw po itong motor. Marami pa man din pong mga sasakyan. Hindi ko nga po napansin na nasa likuran ko po pala yung kaklase ko. Kaya eto, tumakbo pa nga po siya. At least may kasabay na nga din po ako sa pagpasok. Pagdating naman po ng tanghali ay sabay nga po kami ng pinsan kong umuwi. Inintay niya nga po talaga ako para nga daw po sumabay siya sa akin. At pagdating ni Kuya ay naghanda na nga din po si Mama ng pagkain namin. Ready-made po pala, ito pong binili ni Mama na ulam namin. Eto nga pong pinsan ko ay ang dami pa nga pong bulong sa akin mga kalabs. Nakakatawa nga po dahil kung ano po yung tinuturo kong salita ay nababanggit niya nga po. Eto nga at kumakain na nga din po kami mga kalabs. Habang kumakain nga po ako dyan ay sigaw ng sigaw yung pinsan ko. Sabi niya nga po kay Mama ay siya naman daw po yung i-video niya. Kaya tinutok na nga din po ni Mama sa kanya yung camera para daw po manahimik na siya. At para diretso na nga din daw po yung pagsubo niya sa pagkain niya. May paarte-arte pa nga po siyang nalalaman kada subo niya, oh. Malaki na nga din po pala itong pinsan kong ito. At nung babalik na nga din po kami sa school ay kasama ko nga po yung pinsan ko sa pagpasok. Hinahanap ko nga po yung bulsa ng palda niya dahil ilalagay ko nga po sana yung baon niya. Eto po palang uniform na suot niya po ngayon ay uniform ko nga din po ito nung grade 1 ako. Ang galing nga lang dahil ganito nga po ako nung grade 1 ako. Maliit lang din po kasi ako noon na parang kahit niya nga lang po. Ayan mga kalabs at papatawirin po pala ulit kami ni Mama dito. Sa tanghali ko na nga lang po pala nakakasama yung pinsan ko sa pagpasok. Sa umaga po kasi ay matagal-tagal nga din po siya sa pagbibihis. Kaya nauuna na nga lang po ako sa kanya. Iba pa rin po kasi sa tanghali dahil nahihintay ko pa nga po siya eh. At nagluto rin po pala si Papa pati nga po si Kuya ng dinengdeng. Sila na nga po pala ni Kuya yung pinagluto dahil sobrang busy daw po kasi ni Mama dyan eh. Nagpapalit po kasi si Mama ng bedsheet at mga punda. Medyo late na nga din po kasi kaya silang dalawa na nga lang po ni Kuya ang nagluto. Si Kuya po pala ang nagpiprito ng isda. Habang si Papa naman ay hinahanda yung mga gulay na para po sa lulutuin niya. Kapag nga po si Papa yung nagluluto ay dapat po isa sa amin ni Kuya ay kasama niya daw pong nagluluto. Ayan nga at pinapatikim na nga din po ni Papa kay Kuya yung ulam na niluto nila kung tama lang po ba yung lasa niya. At sabi naman po ni Kuya kay Papa ay sakto nga lang daw po. Talbos, saluyot at talong po pala itong dinengdeng nila Papa. Ipinatong na nga din po pala ni Papa yung isang isda nung naluto niya na po ito. Pagkaluto nga po mga kalobs ay kumain na nga din po kami para naman po mainit-init pa itong sabaw.
Sa amin po kasi kapag po mga ganito yung ulam namin ay kailangan nga pong kumain kaagad. Para nga po hindi nga po ma-overcook yung gulay. Yung talbos po kasi dito ay half-cook nga lang po yung pagkaluto ni Papa. Mas masarap pa rin daw po kasi ito kapag nga daw po half-cook lang. Si Papa na po pala yung naghimay ng isda ko. Ayoko nga po kasing magkamay mga kalobs, lalo na nga po at mainit pa nga po yung isda. Mabuti na nga lang po at matyaga nga po si Papa sa paghihimay ng isda. Marami na nga din po akong nakain dyan, samantalang si Papa ay wala pa nga pong sinusubo. Inuuna niya nga po kasing hinihima yung isda ko po. Kaya thank you po sa'yo, Papa! Shout out po kay Julia Calica, Cecil Nosiliado, Clo Arandia Castillo, Atina Grace Anay, Ranzel Rojas, Nikki Tulop Mag-aso, Mark Joy M. Ortega. God bless to all mga kalobs!